So nakita natin na merong mga binabanggit si Pablo na eto ka kay Lord. Sa kanina, sabi ko nga po, tatagalogin ko lang at isa-isahin ko po yung mga talatang binasa po natin. Actually, may mga iba pang mga talata. Sino ba ako, Diyos? Kasi minsan po, mga kapatid, meron tayong tinatawag na identity crisis. Mamaya po, bago po ako magtapos, may tatawagin po akong magpapatotoo. Ha? At gusto kong makita nyo po na walang imposible sa Panginoon. Amen po? Kasi nung makita niya kung sino siya kay Lord, then it changes everything. Pero tuloy po muna ako dito, mga kapatid, mamaya na yan. Alright. Si Pablo ay merong ipinopose na question. Sa ating lahat, pamilyar tayo rin sa mga post. Nag-post na, kanselado na ang ulan at tuloy na ang klase. Kasi, anong ginawa? Parang ngayon, ambon lang, kanselado na sa atin. Pag kinakansela naman, tumitirik yung araw. Parang nahihirapan tuloy yung governor natin. Anong sasabihin? Alright. So, may pinopose si Paul ng tanong dito sa talatang ating binasa. So, parang sinasabi niya, kanino ka nga ba talaga? Kanino ka nga ba talaga? Parang sinasabi niya rin na, kanino ka tumatayo? Sino ba ang pinapanigan mo? Parang sinasabi niya rin dito sa talatang binasa po natin, talaga bang kay Kristo ka? O nang kay Kristo ka ba? Okay? O kaya naman yung isang tanong na, alam mo nga ba talaga ang ibig sabihin na ikaw ay na kay Jesus? So ito pong post ni Pablo ay mababasa po natin mamaya. Kasi nga po mga kapatid, yung binabanggit ko kanina, identity crisis. Pag hindi mo alam anong position meron ka sa harapan ng Diyos, marami kang mamimiss. Amen po? Halimbawa, nakaharap po si Lucio Tan, may-ari ng ng Philippine Airlines. Tapos, ikaw pakaway-kaway ka lang sa aeroplano mga dumaraan. Tapos, nung nag-uusap kayo, nakaharap mo si Lucio Tan ngayon. Tapos, hindi mo alam kung anong kalalagayan mo sa harapan ni Lucio Tan. Tapos, si Lucio Tan pala, ang kanyang kalalagayan, ang kanyang iniisip, nakikita niya sa iyo na ikaw yung nawawala niyang apo. Amen? Ang tingin mo sa sarili mo sa harapan ni Lucio Tan ay napakaliit, hindi pansinin. Samantalang hindi mo alam yung damdamin ng kaharap mo, kung ano naman ang kanyang sinasabi para sa iyo. Pero, kung alam mo na ang kaharap mo ay lolo mo, amen ba? Iba ang gawa, iba ang gawi, iba ang desisyon, iba ang laman ng isip, iba ang dating, walang kaproblema. Yes po mga kapatid, kung alam nyo lang kung sino kayo sa harap ni Kristo, mga kapatid, aasal po tayo na tayo po ay mga anak. Amen po? Amen po? Ako nga po mga kapatid, yung mga anak ko very demanding minsan. Ngayon may apo na, demanding din yung apo. Diba? Pag sinabing, wow, meme na, kahit alam mo yung sarado na yung kabilang mata mo, yung tulog na yung kalahati ng pagkatao mo. Babangon ka talagang kahit aantok-antok ka, ipatutulugin mo eh. Very demanding. Well, sa kabilang banda, hindi ka magrereklamo kasi nga parang iba yung mararamdaman mo na because of the relationship. Now, mga kapatid, meron akong nakita na mga pinost ni Paul. Okay? Pinost ni Paul na kung saan sino ka nga ba talaga? Naalala niyo itong kwentong ito? Kwento na naman, Pastor. Ito, pag walang natawa talaga. Hindi naman po ako magpapatawa. Naalala niyo yung kwento nung isang agila, kasi merong isang mangalakal at pagkatapos ninakaw yung itlog ng agila. Kasi ang nest o ang lilimlima ng agila ay sa mga matataas na burol, sa matataas na puno. So doon po mga kapatid, meron pong hiker na kung saan nakakuha ng
ng itlog ng agila. At yung itlog ng agilang ito ay ready for hatching na. Kumbaga, pabiyak na po siya. So naalarma itong kumuha ng itlog na to at yung itlog ng agila, nakakita siya ng limliman ng manok. Isinama niya yung itlog ng agila doon sa mga itlog ng manok. At sabay-sabay po na ang mga itlog ng manok na yon ay napisa kasama ang itlog ng agila. So lumaki po napisa po silang lahat na ang agila sa pag-aakala na ang kanyang pamilya ay ang manok. So, lumaki po siya, kasama yon, kumakahig muna, at pagkatapos saka tutuka, isang kahig sa tuka, isang kahig sa tuka. So, kalaunan, nagtataka ang agila kasi parang mas higit na malaki siya kumpara sa mga kasama niya. Higit yung mas mahaba yung kanyang mga pakpak. Di po ba? Na kung saan sa ganun ay parang kakaiba siya sa mga anak. Ang tanging kaya niya rin gawin ay tumalon, hindi siya makalipad, tumalon lang katulad ng kanyang mga kapatid. Dumating po ang time na itong agilang ito ay malaki na. Kinuha po siya nung naglagay doon at pagkatapos, dahil mahaba na po ang kanyang pakpak, ang ginawa niya, inihagis po sa burol, parang palili pa rin. Kaso hindi nga alam nung agila na lumipad. So, ang nangyari, pabulusok siya ng ganon. Pabulusok ng ganon, doon sa burol, sa pagkakahagis sa kanya, at pwede siyang mamatay. So, dumating po sa kanya yung instinct na ibuka yung kanyang pakpak. Nung maibuka niya ang kanyang pakpak, ang nangyari, mga kapatid, hangin lang ay sapat na para iangat siya. Tapos, nakita niya yung kanyang mga kapatid na nasa baba samantalang siya ay nasa itaas. Hindi pa siya pumapagpag, iaangat na siya ng hangin. Mga kapatid, parang ganito ang aking gustong sabihin. Madalas tinitignan natin ang ating sarili because of our upbringing. Eto lang ako, ganito lang ako. Pero hindi mo alam na isa kang agila. Ang agila po, mga kapatid, naglalaro sa bagyo. Samantalang tayo takot na takot sa bagyo, samantalang agila, pag bumabagyo, dun siya naglalaro. Makikita niyo yan umiikot doon sa taas, kasi nga doon malakas ang hangin. Hindi yan kaway ng kaway, hindi yan pagpag ng kanyang pakpak, kasi nga yung hangin, ibuka niya lang yung pakpak niya, maglalaro na siya doon. Pagkatapos, kaya niyang makita ang pagkain sa loob ng 5 kilometro. Ganon katindi ang kanyang paningin. Tapos, ibig sabihin, kaya ganon siya kataas lumipad, walang ibang ibon na nakararating doon. Siya lang. Walang ibon na nakalilipad katulad ng altitude na meron siya. Siya lang. Hindi po ba? Bakit sa Bible, ina-associate o laging kinukumpara ng Lord ang kanyang sarili sa agila o kaya sa leon? Yes, mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan na ito, dapat makita po natin na hindi ka manok, ikaw ay agila. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, tama na ang pagkukunwari na mahirap. Totoo po ba? Na yung katabi mo ay anak ng Diyos? At kung yan ay anak ng Diyos, kabahan ka. Baka ilibre ka niyan. Tignan mo nga yung katabi mo, totoo ba? Na manlilibre ka? Ay, nako. Kung ako po talaga sa inyo, didikit ako sa mga taong mahilig manlibre. Okay, number 1. Dapat ganito ang sinasabi ni Paul, ganito po ang sinasabi ni Paul, na dapat ganito ang ating nilalaman ng isip. Una po, know who we are in Christ.
know who we are in Christ. Okay? Ito po ay isang tanong na kung saan nagdedemand ng sagot. Sino nga ba ako kay Kristo? Okay? So, tingnan po natin ang verse 1 sa talata na binasa po natin. Verse 1. Okay? Romans chapter 7, verse 1. Or do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law is binding on a person only as long as he lives. So parang sinasabi ni Paul, mga kapatid, tayo, ang kaunawaan natin lagi, kung ano yung sinasabi ng batas, sinasabi ng mga kautusan, ganito. Pero hindi mo alam, ang batas na yun ay para lang doon sa mga may hangganan ang buhay. Samantalang sinasabi ni Paul, kung datalon po tayo sa verse 15, Romans chapter 6, verse 15, atras po tayo ng konti, sabi ganon, what then are we to sin because we are not under the law but under the grace? By no means. Teka muna. Hindi lang tayo nasasakop ng kautusan, bagkus nasasakop din tayo ng biyaya ni Kristo. At etong biyaya ni Kristo, kasi sa kautusan, bumabaw po yung salitang kautusan sa atin sa pamagitan ng mga salitang pamahiin, kultura. Yung mga pamahiin, di ba? Yung katulad ng sinabi ko nakaraan. Yung mga pamahiin, napakarami po na mga pamahiin. Naalala ko nung namatay ang tatay ko, napakaraming pamahiin ang dumating po sa amin kasi mga lola at lolo ko. Di ba? Ang sabi ng mga matatanda, ikaw, dahil namatay, balo ka na. Kailangan maglukbong ka ng kulay itim na belo at pagkatapos diyan ka lang sa ulunan ng asawa mo at diyan ka iyak, huwag kang maliligo. Dumating yung mga kapatid nung tatay ko, puro mga educator po yung pamilya ng tatay ko, mga professor po yung sa Bicol University. So, pinapaliwanagan yung nanay, huwag mong gagawin yun. Kasi magkakasakit ka, hindi naman pwedeng walang ligo. Tapos iyak ka lang ng iyak. Doon makatakihin ka sa puso. Yun ang sabi ng mga matanda. Ang sabi ng matatanda. Sinubukan ko pong magwalis kasi makalat dahil marami nakikipilamay. Sinaway po ko nung mga lola ko, sabi gano'n, huwag kang magwawalis kasi malas yan. Kung gusto mo magwalis, papasok sa loob ng bahay. Sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng magwawalis ka sa labas, papasok sa loob ng bahay. Lahat ng kalat sa labas kasi malas. Po ba? Pagkatapos, lahat kami, malaki na ako, college na ako. Ang gusto ng lola ko, itawid doon sa bangkay ng tatay ko, sa ataol ng tatay ko, itatawid. Sabi ko, laki ko na. High school na ako, itatawid mo ako ng ganun. Di po kami pumayag. Walang nagawa yung sumama na lang loob ng lola ko sa amin. Marami po tayong mga alam na pamahiin na may kinalaman at ina-associate natin yung buhay po natin. Tama po ba? Lagi natin na parang sinasabi na may kinalaman sa mga mangyayari sa'yo kapag ito ay ginawa mo. Well, teka muna. Yun yung alam nyo ayon sa kultura, ayon sa kaugalian, pero ano nga ba yung sinasabi ni Pablo na ayon naman sa biyaya ng Diyos? Ang biyaya po ng Diyos ay parang ganito. Ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos, hindi ka naman karapat-dapat, pero dahil sa biyaya niya, pinaging dapat ka. Dati tayo makasalanan at babad sa kasalanan, pero ngayon, pinaintulutan kanya dahil ang kanyang biyaya ay sapat sa lahat ng kahinaan, kawalan meron ka. Kaya po, pag biyaya ng Diyos, hindi po nakakahiyang lumapit sa Kanya. Di po ba? Huwag natin isipin na ang Diyos ay pagagalitan tayo lagi. Wala kang mababasa sa Bible na laging pinapagalitan ni Jesus yung mga lumalapit sa Kanya. Amen. Lahat ng lumalapit sa Kanya ay sinasagot. Kasi sabi niya yun ang sino mang humanap ay makasusumpong. Ang sino mang kumatok ay pagbubuksan. Ang sino mang tumawag ay pakikinggan. Yun po ang sinasabi ng Bible.
So, sino nga ba ako kay Kristo? Dahil sa biyaya ng Panginoon. At ito, dapat alam po natin na biyaya ng Diyos ang dyan. Ang tanong nga dyan, Pastor, mabiyaya naman pala ang Panginoon. Di pwede akong magpatuloy sa kasalanan kasi mabiyaya naman ng Diyos. Iba naman yun. Parang ganito, no? Yung, alam mong may balon dyan at pagkatapos, hindi ako mamamatay kasi nga, sasaluhin ako ni Lord. Kasi sabi ng Bible, iingatan niya ako. Wala tayo sa ayos nun. Balon yan eh. Kaya nga kung ayaw mo mahulog sa balon, huwag kang dadaan sa gilid. Kasi may pagkahulog ka. So, hindi mo pwedeng abusuin dahil sinabi ng Diyos, ang biyaya ay sapat, ay abusuin naman natin yung biyaya kasi mabiyaya siya. Diba? Kasi nga po mga kapatid, lahat tayo ay sinasabi niyang hindi na dapat nagpapatuloy pa sa kasalanan. Hindi na dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Kung tayo man ay nagsusumikap at nag-fail o bumabagsak doon, yung biyaya niya ay dumarating sa iyo. Dahil bakit? Nagsusumikap kang makaahon. Amen po? At hindi lang naman yon dahil sa ikaw ay nagsusumikap, kundi ang pag-ibig niya ang siyang mag-aahon sa iyo. Amen po? Kasi nga po, pag sinabi natin who we are in Christ, first, dapat maintindihan po natin, hindi po tayo slave. Hindi na tayo slave ng kasalanan. Parang ganito po kasi, nung high school kami, may CAT kami, may CIT. No? Harap, kaliwa, harap, kanan, kaliwa, kanan. Dati, wala na yata sa high school ngayon yun. You know? Snappy kami nun. Model platoon ako eh. You know, pag may mga rifle, talaga namang nilalaban kami sa bivouac noon. Mga competition. So, eto po, mga kapatid, pag sinabihan kami ng NC namin, give me 5! Talaga naman dadapa ka at pagkatapos, 1, 2, 1,000, 1,200. So, magpo-push up ka talaga. Pag nasa quadrangle kami noon. Okay? Eto ang tanong, nagkita kami sa SM. Tapos, ang tingin nung opisyal ko, kadete pa rin ako. Tapos, sinabi nung official ko, give me 5! Ang tanong, ikaw, magpupush up ka ba o hindi? Pero nasa mall ka, no? May concert yung BTS, pagkatapos magpupush up ko, 1,000 naman. Pwede naman, pwede kang mag-push up. Pero pwede rin hindi. Amen pa? Ganun po ang ibig sabihin that yung slave to sin. Wala kayo sa quadrangle, nasa ibang venue na kayo. Hindi na, pwede kang gumawa ng kasalanan at pwedeng hindi ka rin gumawa ng kasalanan. Hindi ka tulad dati, pag sinabing slave to sin, pag sinabi ng kasalanan, patol ka agad sa kasalanan. Ngayon po hindi na. May mga option na lagi. May nangungusap na sa atin na, Nak, huwag mong gawin yan. Nak, magpatuloy ka. Nak, palalakasin kita, huwag kang mawala ng pag-asa. Okay? So, dapat alam po natin that the sin has no power over you right now. Kaya nga nakakarinig ka na ngayon ng pang-uusap. Di ba si Ma'am Jane narinig yung patotoo niya kanina? Sinasabihan siya ng Holy Spirit, patanggapin mo sila. Speaker siya na sa barangay. Sa totoo lang, minsan awkward yun pag gagawin mo siya. Pero if the Lord is pressuring you, wala kang magagawa. Kaya kailangan patanggapin mo siya. Naalala ko noon, nagsisharean kami nung aming ninang sa kasal na sa judge yun sa Court of Appeals. Court of Appeals yun, judge. Tapos, nung pumunta nga doon, grabe sasakyan, Mercedes-Benz na... Nung nag-sharingan kami, sinasabihan ako ng Lord, patanggapin mo. Parang nakakahiya patanggapin kasi grabe matalino yan, tapos may impluensya yan, baka mapahiya. Di ba? Baka tanungin ako ng mga kodigo penal ng saligan ng batas ng 1987 Constitution, baka pahirapan ako sa mga... sabi sa akin ng Lord,
Hindi naman yun pag-uusapan niya eh. Ako naman ang pag-uusapan niya. Alam niyo, lakas ng loob ko, pinatanggap ko yung judge na yun. Patay na yun. Patay na pala. Kasi nga po mga kapatid, if the Lord is convicting you, ganyan po ang nangyayari sa atin. Minsan may kasalanan mangyayari pero yung conviction ay nandyan. Pag nag-fail tayo, yung conviction, yung biyaya ang nandyan. And then He will convict you again. Convict ko ulit. Iko-convict ka ulit. Until such time, makita mo yung fullness of His glory. Makita mo yung kalayaan, yung mga desisyon na dapat mong gawin, na kaya mo pala. Amen po. Kaya mo. Ano po? Pakisabi nga sa yung katabi, kaya mo yan. So kanina, we must know that we are in Christ. Iba na po kasi ngayon. Tayo ay na kay Kristo na. So we are therefore not slave. Hindi na po tayo tanikala ng kasalanan. Nakakagawa pero hindi na tayo tanikala. Malaki po ang kaibahan ng nasa loob ng quadrangle at nagsi-CAT kayo at nasa loob kayo ng mall, wala nang power sa'yo yung ensign mo o yung leader mo. At sasabihin mag-push up ka. Pwede mo pa rin naman gawin kahit wala nang power. Pero minsan, mga kapatid, dapat maisip natin ito. Wala ka ng authority. Kaya nga, mga kapatid, alam mo kung bakit ang sakit ay nagtatagal sa'yo? Kasi, kaya siya nagtatagal kasi wala tayong ginagawa kundi angkinin, patirahin yung karamdaman. Pastor, ayaw ko nga nito, ba't hindi naman lumalas? Mga kapatid, ito yung sinasabi ko. Kasabihan po ako lagi, kung gusto mong alisin ang kahirapan sa buhay mo, alisin mo ang kahirapan sa bibig mo. Alisin mo ang kahirapan sa bibig mo. Kasi pag lagi mong sinasabing, masakit ang ulo ko, akin yata itong problemang ito, bakit ganito ako? Paano na yung sinasabi ng Lord sa iyo? Because of my bruises and pain, you were healed. Paano yun? Paano ngayon? Paano mo pagtatambalin ngayon yung dalawang talatang yon na dahil sa aking mga latay at sakit, ikaw ay gumaling sa akin sa iyong karamdaman? Paano yun? Yung sinasabi ng Bible, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao at siya ay bago na. Na kay Kristo na pero sinasabi mo, eto pa rin ako, eto pa rin ako. Mga kapatid, una nating gamutin at alisin ang slavery sa mga labi po natin. Tigilan nyo na po yung salitang wala, wala lagi, wala, wala, wala. Sabihin nyo, palitan nyo ng meron, 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 parating na. Amen po. Sabihin mo nga sa inyong katabi, meron, parating na. Ha? Parang Shopee lang yan eh. Nabasa mo sa text, ang nakalagay, you have a parcel amounting to 2,000 pesos. 2,000. Yung in-order ko, 100 lang. Hindi ba napindot mo yung 2,000? O, nabasa mo yung sa text. Paano ngayon? Yung nababasa mo sa text, dito, nabasa mo Philippians 4:19, and my God shall supply your needs according to His riches and glory. Ibibigay ng Diyos sa pamagitan ng kambiyaya at karayamanan ang lahat ng supply meron ka. Pagkabasa mo ng text, hindi naman akin yan. Alam nyo ang kulang kapag may mga pangako ng Bible, hindi nyo inaangkit. Samantalang pagkaramdaman, masakit ang ulo, meron ako niyan. May sakit ang bulsa, meron ako niyan. Maraming utang, meron ako niyan. Now, buong proud pa natin na inaangkin yung bagay na ito. Dapat pag may ganon, utang, mababayaran na yan. Amen po? Alam nyo ba, sa psychology, pag 7 times yung ni-reiterate ang isang bagay, nagkakaroon siya ng parang basehan sa puso mo at maninirahan yung katagang iyon. Alam ba, pag sinabi mo, pangit ako, ulitin mo ulit, pangit ako, ulitin mo ulit, pangit ako. Pag ikapat yan, pangit talaga ako.
Kamukha ko nanay ko, kaya pangit ako. Lumalalim, lumalawak po yan. Pangit kaming lahat. Isa pa, pangit din kayo. Galit na eh. Totoo po, pag paulit-ulit nating binabanggit, nanganganak yan. Nakalimutan ko lang yung right term eh. Nag-e-explore, nag-e-expand. Kaya nga, minsan, pansinin niyo po, tingin kayo sa akin. Di mo ba, particular mga nanay, may mga tao na punong-puno ng sama ng loob at laging naghahanap ng kakwentuhan. Okay? Alam niyo ba kung bakit? Kasi naghahanap yun ng kakampi. Ano pa kung bakit? Naghahanap yun ng mapapasahan. Di po ba? Kaya nga, wala ka namang sama ng loob, dumating sa yung taong ito, kinwentuhan ka, pag alis niya, may sama ka na ng loob. Tama, tama. Di nyo ba rin ba napansin na kapag kayo ay masaya, halimbawa may bumati sa inyo, minsan ako nga nakamotor, pagkatapos may babati sa akin, Pastor, siyempre ngingiti ako mga kapatid. Ngingiti ako, di lampasan na yung, lampas na kami. Mga kapatid, mga 10 metro pa bago bumaba yung ngiti ko. Bakit? Totoo po. Ang mga sama na loob I can stay for a while. And also, the goodness that stays for a while. Ibig sabihin, yung mga pagmasaya kapag cheerful heart ka, simple lang naman, gusto mo maging masaya paligid mo? Maging masaya ka. Gusto mo maging masaya pamilya mo? Maging masaya ka. Diba? Gusto mo palungkutin ang pamilya mo? Pasimulan mo, malungkot ka. Kaya nga mga kapatid, ang dapat natin makita, by no means, no? Na hindi na tayo dapat nagpapatuloy. Nagfe-fail tayo, pero hindi tayo dapat nagpapatuloy sa failure. Bagkus nagpapatuloy tayo kasi ang ating Panginoon pinalaya ka na. That's maganda po. Kung ikaw ay na kay Kristo, ibig sabihin lang yan, na kay Kristo ka, pinalaya ka. Diinan pa natin mga kapatid. Nakita po ni Pablo yung salitang, know that we belong to Christ. Alam niyo yung salitang we belong? Yung kasama mo siya. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Nakaukit ang iyong mga pangalan sa kanyang mga kamay. Hindi ka iiwan ng Diyos. Amen po? Dapat ito po ang ating maintindihan. Ikalawa, na sinasabi ni Pablo na dapat alam mo na ikaw kasama mo si Kristo. Kasama mo si Kristo. Okay? Kasi kapag kasama mo si Kristo, mabumunga ka rin. Ngayon, ganito po. Dapat kung alam mo kasama mo si Kristo, hindi ka matatakot mag-apply, hindi ka mag-aatakot sububok, hindi ka matatakot sa mga pagsubok o problema sa buhay. Bakit kasama mo si Kristo? Simple lang yan, yung in-illustrate ko nakaraan. Kasama mo si Kristo, alimbawa, si Sister Perly, dinala niya yung kanyang nanay na Sister Anita sa De La Salle Hospital. Kasama niya si Kristo. Wala silang pera. Namomroblema sila ng gusto. Tapos, eto lang naman ang ginawa ng ating Panginoon. Pagdating doon, yung head doctor ng ward na yon, ng hospital, ng emergency na yun, ay player pala ni Sister Perly dati sa Cadiz. O ganun gumawa ang Panginoon. Kami noon nag-aalala, pero si Lord may nakahanda na pala. Amen? May nakahanda na pala. Ang dami nating kwento ng ganito na all of the isa pa, si Brother Boy, diyan sa San Pedro, sabi ng doktor, pinaghahanda na kasi ooperahan. Ooperahan na. Nag-usap-usap na yung mga doktor. Talaga namang hihiwaan na eh. Hiwaan na. Di pupunta kami ron. Nag-pray na kami, nag-pray. And then, ano nangyari? Di ba? Kasi nga, ano yung sabi ng doktor, sinasabi, tinetext sa akin ni Sister Evelyn. Sister Evelyn ba naman? Pag yan, syempre, alala yan sa kanyang sweetheart. Pastor, may enlargement of the heart. Pastor, may tubig daw sa baga. Kinulekta lahat ng mga internal problem. Buti hindi sinabi, sis, na biyakin yung utak.
nung asawa. Hindi po. Mga kapatid. Kasi nga po, mga kapatid, nag-pray. O anong ginawa ng Lord? May isang doktor, di ba Brad? Ha? May isang doktor na umayaw na hindi dapat operahan siya. Hindi naman po ganun. So, kung si Lord ang nagsasabi, ang Lord ang nagyaya, si Jesus ang nagyaya. Anong yaya niya? Matthew 11:28. Halikayo, kayong mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at pagpapahingain ko kayo. Kailangan mo ba ng director's chair para makapagpahinga? Hindi. Kailangan mo lang sumunod kay Kristo at lumapit ka. Makakaranas ka ng kapahingahan. At sarap kaya nung relax na relax. Alam mo yung nagre-relax ka lang sa bahay, kahit wala kang broken chair, yung nakasandal ka lang sa supang ganun. Tapos broken chair. Ay, director's chair. O kahit naka-broken chair ka, pagpayapa puso mo, di ba nakaganon ka, parang saya-saya mo. Hindi ka tulad pag wala kang Kristo, parang ka nasa electric chair no? Parang umiinit yung katawan mo. Hindi, totoo naman talaga pag na kay Lord ka. Alam mo, kaya may mga ilang kaklase kami ni Brother Richard. Di ba, Brother Richard, na ang tatanda na tignan nila. Oo, pag nakita yung iba, mga lolong-lolo na Kami parang mga palolo pa lang Hindi po, yes, nagjo-joke ko. Pero mga kapatid, gusto ko, kasi grabe as in grabe, kapag ang kalamangan, kapag ikaw ay nasa Panginoong Jesus. Lalong-lalo na yung magtuturo ka sa Lord. Amen po? If we belong to Christ, we belong to Him. Sabi niya sa verse 4, we raise from the dead. Tayo ay ibinangon na mula sa kamatayan. Yes, totoo po. Pag pinagaling ka pag nasa Panginoon ka, even the death cannot scare you. Yes, hindi ka po pwedeng takutin ng kamatayan. Di po ba? Kilala niyo si Charlie Kirk? Yung viral. Pastor yun. Nagka-campus ministry yun. Kaya kami nga doon sa Project Dev, sa campus ministry. Kauna, kasi simula pa lang namin sa campus ministry, may napatay na doon sa doing the campus ministry sa Amerika. At yung ginagawa niya, yung ginagawa namin sa campus ministry. Pero alam niyo, sabi niya, at kahit yung patotoo ng kanyang asawa, kahit namatay yung kanyang asawa, yung sabi ng babae, na hindi kayang unawain ng aking kaunawaan kung bakit nangyari ito sa amin. Pero ang tangi ko lang pwedeng gawin ay piliin yung pinili ng asawa ko. Paglingkuran yung pinaglingkuran ng asawa ko. Mamumuhay kami na parang kasama namin ang asawa ko kasi kasama namin si Kristo. Lalaki ang aking mga anak, hindi sila mapapabayaan. Grabe yung statement ng babae. O ngayon, ano nagrarally ngayon? Yung uso ngayon sa US yung t-shirt na I am Charlie Kirk. Parang nag-revolutionize ngayon ang campus ministry. Actually, maraming mga campuses, university ngayon are on the peak of invasion ng mga Christian communities because of the death of the martyrs. Nag-alab yung kanilang mga puso. Mas lalo silang tumapang. Akala nila matatakot nilang Kristiyano dahil sa nangyari yun. Hindi, mas maraming naging matapang dahil sa nangyari yun. Ito po yung pag ikaw ay na kay Kristo, isipin niyo po, etong statement, etong pinost ni Paul when he says this, 8:38 to 39. Yan po. Ito po yung conclusion ni Paul. For I am convinced that neither death or life, neither angels nor demons, neither present nor the futures, nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Kapag kasama mo ang Panginoon, no one can separate you from the love ni Jesus. Alam niyo po, kapag ako po ay lalabas ng bansa,
at dadaan sa airport. Pag tumunog po yung metal detector, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Bakit tumutunog, Pastor? Kasi nga po, tanggalin ko na ang lahat. May naiwang bakal pa dito sa aking gilid. Yung tama po ng granada. Nasabi ng doktor, 2 taon na lang daw po ang buhay ko. Pero ngayon po, 27 taon na, buhay pa ako hanggang ngayon. Amen po? Kasi nga po, walang makapaghihiwalay pala sa'yo pag ikaw ay na kay Kristo. Nakamatayan, no rulers, powers, dominions, wala pong makapaghihiwalay sa'yo. Dahil ikaw ay na kay Lord. Kaya ang laki po ng pribileyo ng identity mo, no? Yung image mo ay nasa Panginoon. Yung image mo ay nasa Panginoon. Okay? Number 3. Dapat alam din po natin, knowing that we bear fruit for God. We bear fruit for God. Na tayo po, kapag na kay Lord, ay may kakayanang mamunga. Alam niyo po ba, listen, ayaw ng demonyo na malaman niyo ito. Ayaw ng demonyo ng preaching na ito. Na ikaw kaya mong mamunga. Dati kasi namumunga nga lang tayo. Pero ngayon po, mamumunga talaga. We will bear fruit. Ano ba yung fruit? A fruit that will remain. Hindi niyo po ako nakuha. A fruit that will remain. Pwede ba tayong magkabunga na mananatili na? Hindi yung dati nagkabunga tayo, laging nawawala, lumalampas ang mga opportunities sa buhay po natin. Nakahawak tayo ng ganito, wala tayong talino paano i-handle yung mga ganitong finances. Binagyan tayo ng opportunity, hindi natin nag-grab yung opportunity. Pinag-aaral tayo ng mga magulang natin, hindi natin pinahalagaan yung pag-aaral na yun. And we miss a lot. Pero kapag ikaw ay na kay Kristo na, mga kapatid, yung magiging bunga mo ay mananatili. Mananatili. Bakit, mga kapatid? If we know that we are in Christ, sabi nga noon ng verse 6 ng Romans chapter 7, but now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit, and not the old way of the written code. We are walking in the grace of the Holy Spirit. Ito po, isa pa, napaka-importante. Alam mong magagawa mo ang mga bagay-bagay na yan dahil kasama mo si Lord at ang Espiritu Santo ay nasa iyo. The power of the Spirit. Alam niyo po yun? Na minsan, tatakutin po tayo ng problema. Pero, mga kapatid, magugulat ka, sa dulo pala nito ay katagumpayan na. No? Parang nililito lang tayo ng kaaway. Marahil alam ng kaaway, pag ikaw ay anak, may handang dulang ang Diyos. May handang pag-asa ang Panginoon. May handang katugunan ng Panginoon by the end of the day. Na kahit anong gawin niyang kalokohan ng demonyong ito, hindi mababago yung sinasabi ng Romans na 8:38. In all things, God work together for good to those who love God. All things work together for good to those who love God. Lahat ng nangyayari ay magiging kapakinabangan. Kanino? Sa mga nagmamahal sa Diyos. Kaya pag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, kahit anong problema ngayon, kapakinabangan lang yan. Yung testing mo ngayon, testimony lang yan. Yung trials mo, triumph yan. Yung thorns mo, crown yan. Yung mga tinik, corona yan. Diba? Yung pagsubok mo, promotion yan. Ganun ba pag nakay Kristo ka eh? Yung sakripisyo mo, mga kapatid, nasa inventaryo yan ng Lord. Alam niyo po ba, sa Bible may mababasa kayo, na may takalan ng luha, may sisidlan ng luha, yung mga iyak mo, hindi mawawala ng kapagalan niya. At alam niyo rin po ba, parang ganito, no? Sa dami ng prayer ko sa anak ko, patay na ako, yung prayer ko tutugunin pa eh. Kasi it was uttered eh. Nabanggit yun eh. At doon sa trono ng Diyos, nakarating yun.
Kahit wala na ako, kaya ngayon pinagpipray ko na rin mga apo ko at yung mga darating pang apo. Kasi parang ganito isang bagay na pwede kong ipamana sa kanila. Isa pa, spiritual na bagay na pwede kong pamana. Bukod yung pagiging Kristiyano nila, ay yung mga prayer na ibabao nila. Amen po? Yes to. Kaya mga gulang, huwag kayong magsawa sa pananalangin. Huwag yung isusuko ang prayer sa kanila kasi they will benefit from it. Yan yung sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, alam niyo ba ang mabuting tao? Sabi ng Biblia, ay yung nagpapamana sa kanyang mga apo. Nagpapamana ng lupa sa kanyang mga apo. Sabi ko, anong meron yun? So ngayon ba lang, Lord, pinagpipray ko yung aking mga apo na darating. Lord, yung protection, yung pag-iingat, yung biyaya, yung yakap, pagkilala, relasyon sa iyo, ay tinataas ko sa Panginoon. So ang mga namumunga po, mga kapatid, will be led and empowered by the Holy Spirit. Ayon po sa talatang binasa natin, will be led and with the power of the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit to bear fruit, to bear such fruit. Okay? Isa pa po ang talata. Sabi po ni Ezekiel chapter 11 verse 19 to 20. Ezekiel, andyan yan na kayo. Ezekiel chapter 11 verse 19 to 20. Ito po mga kapatid, ito po yung pangako ng Lord kay Ezekiel. Okay. Ezekiel na, 11, ayan na, 11, yan. Alright, tingnan nyo po ito Ito po pangako ng mga nasa Panginoon. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their hearts of stone. I will. Ibig sabihin, ito po yung mga bagay na darating, sabi niya ganon, I will give them an undivided heart. Sinong hindi gusto nito? Na yung generation mo will have a unity. Amen po? Undivided heart. And put a new spirit in them. Sinong hindi may gusto nito? Na ang Diyos maglalagay ng isang spirito, bagong spirito sa kanilang buhay. Tapos, I will remove from them their heart of stone. Sinong hindi gusto nito na aalisin ang mga matitigas na puso sa generation mo? And give them a heart of flesh. And give them the heart of flesh. Then verse 20, then they will follow my decrees. At nang gano'n, ang dahilan ng Lord, at sila ay mga susunod sa akin, and be careful to keep my laws, at sila ay sunod sa akin mga alituntunin, they will be my people. Sila ay aking magiging tao, sila ay aking magiging mga anak, at anong sabi ng Diyos? Be my people, and I will be their God. This is my ultimate dream na yung generation na susunod. This is what I pray in Ezekiel chapter 11 verse 19. Na yung susunod na generation ay aariin ng Diyos. Grabe ito. Grabe na ba ito? Kaya pala, binabatbag ka ng maraming pagsunod. Kasi may bagong generasyon ng pagsunod. Kaya pala, nagtuturo ang kaaway sa buhay. Kasi alam ng kaaway ang pangako nito na darating ang time, they will be my people and I will be. Pag sinabi, sino na nagsasabi? And I will be their God. Wow. I will be their God. Alam niyo po, ito po yung ating kalalagayan sa ating Panginoon. Pag tayo po haharap sa Panginoon, pwede kang mahiya ayon sa iyong kaunawaan dati. Pwede kang mag-alinlangan kasi ang tingin mo, sino nga ba ako? Maraming mas magaling sa akin, maraming mataas kaysa sa akin.
Pero tinanong mo na rin ba sa sarili mo, ano ang masasabi ni Lord? Ano ang sinasabi ni Lord sa akin? Sa akin, na pumapalpak at nanghihina, bumabagsak. Isa lang naman sasabihin sa iyo ni Lord, halika, kayo mga napapagalat at bibigatan, at pagpapahingahin ko kayo.